ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. I am so glad to be here with Father Lloyd sa ikalimang araw ng nobina para sa ating segunda patrona ng parokya, ang Medalya Milagrosa. At nakakatuwa din na narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang imahe, ang Nazareno. Gusto ko po sanang mag-blue dahil kalimang araw ngayon ng Medalya Milagrosa, pero nakasulat po sa ating ordo na it is obligatory memorial na ipagdiwang ang isang banal at ang pangalan niya ay si Santa Cecilia. At si Santa Cecilia, I am very sure, ay isang deboto ng ating mahal na ina. Bakit? Sapagkat simula sa kanyang pagkabata ay itinalaga na niya ang kanyang sarili para manatiling dalaga at birhen. Yun po. Subalit sa kanilang panahon, ikinakasal ang mga babae. Wala pa po mga madre noon. Kaya sa kanya lang sarili yon na siya ay nagtalaga ng sarili, na siya ay mananatiling birhen at dalaga. At siya ikinasal kay Valerian. At nung siya ikinasal kay Valerian, nung gabi na, to consummate the marriage, ay kinausap niya si Valerian at ang sabi niya, itinalaga ako ang aking sarili na maging birhen at dalaga para sa Diyos. Sabi niya gano'n. Kaya
sana igalang mo iyon kasi meron nakabantay na anghel sa akin. Sabi niya gano'n. Ngayon, sabi ni Valerian, totoo ka? Merong merong anghel talaga? Asan siya? Show me the proof. Tapos ang sabi ni Cecilia sa kanya, magpabinyag ka kay Papa Urbano at bibigyan ka ng mata na makakakita ng nagbabantay sa akin. And so as the story went, nagpabinyag nga siya kay Urbano, Papa Urbano. At pag uwi niya, nakita niya ang anghel na nagbabantay kay Cecilia na nasa kanyang tabi. Bakit siya ang tinatawag natin na patrona ng musika ng simbahan? Tinatawag natin siyang patrona ng musika ng simbahan sapagkat nung siya ikinasal, no, siya ay umawit sa ating Panginoong Diyos, no, sa kanyang puso, sa kanyang isip. No. Inawitan niya ating Panginoong Diyos. At gayon din, ayon sa kasaysayan, maging sa kanyang kamatayan. Ngayon, itong Santa Cecilia, dahil nga si Valerian, nakita niya na totoo pala yung sinabi ng kanyang napangasawa, iginalang niya yon. At ikinuwento niya sa kanyang kapatid na si Tiburcio. At anong nangyari? Si Tiburcio ay naniwala din at nagpabinyag. So, nabinyagan na si Tiburcio, si Valerian at si Tiburcio ay nagtalaga din ng kanilang sarili na na ililibing ang lahat ng Kristiyanong inuusig at pinapatay. Bakit pinapatay? Kasi yun po ay panahon ng pag-uusig sa simbahan o tinatawag nating persecution. Yun. Kaya maraming pinapatay ng mga Kristiyano. Pag nalaman na Kristiyano ka, pinapatay ka. So yun ang naging gawain ng dalawang magkapatid. Nahuli sila, naglilibing sila ng kapwa Christians nila. Kaya sila din ay pinapatay. At anong nangyari kay Cecilia? Anong nangyari kay Cecilia, siya ay hinuli rin, no? Subalit, during the time na naglilibing sila Valerian at Tiburcio, siya naman ay nagpo-proclaim, no, ng paniniwala at pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi that there were 400 converts or more na kanyang naakit para magpabinyag at maging Kristiyano. At pagkatapos noon, siya ay kinuha. Katulad din ng ibang Kristiyano, papatayin siya. Pero anong nangyari? Nilagay siya doon sa isang lugar na isusuffocate siya dahil parang sauna yun eh. Tapos hindi na siya makakahinga. No? Patatagalin siya doon. Pero hindi po siya namatay. Ang sabi nga doon sa istorya, hindi nga daw siya pinawisan. Kaya anong nangyari? Inusig pa rin siya at siya ay pinahirapan at pinatay. Pinatay pa anong paraan? 3 beses po siyang pinugutan ng ulo. No? Yung unang pagpugot, hindi yata matalim. Hindi naputol ang ulo. Pangalawa, pagputol ang ulo, mapurol pa rin. No? Hindi naputol ang ulo. Okay? Ikatlo, hindi pa rin po naputol ang ulo niya. Pero nasugatan ang kanyang leeg. And she survived for 3 days, bleeding, proclaiming our faith in the Lord Jesus Christ. At kaya nung namatay siya, sinasabi na mayroong mga awit, no, sa kanyang kamatayan. Kaya po, kung kilala niyo si Santa Cecilia, siya yung babaeng tumutugtog ng piano. No? At meron siyang bulaklak sa ulo, tanda ng kanyang pagiging birhen at dalaga. At katabi niya ay mga anghel. No? Have you seen that image? No? Yun. Kasi nung bata pa ako, meron kaming ganun eh. Naka-frame pa siya, nakalagay sa pader. Kasi ang nanay ko mahilig sa music. No? Kami mga bata, pinapaturuan kami ng piano. No? Kaya ako, pinaturuan ng piano, pero dahil mas gusto ko yung maglaro sa labas, pupunta ako doon sa bahay nung magtuturo sa akin, sasandali lang, tapos nagmamadali ako, aalis ako. Kaya ang naabot ko lang sa piano ay grade 2. Ganun lang. Pero marunong akong bumasa ng nota at saka kumanta ng do, re, mi. No? Yun yung natututunan ko
sa pagtugtog ng piano. Hanggang sa sinabi ng nanay ko sa akin, hindi ka na mag-aaral ng piano kasi hindi mo siniseryoso. Sayang lang yung binabayad natin doon sa instructor mo. So yeah. Sinasabi ko rin po ito, bakit? Sapagkat sa araw ding ito, very appropriate din naman, ay atin ding ginugunita ang pagbabalik ng musika sa ating simbahan noong 1903 ni Pope Pius X, sa kanyang kasulatan na ibalik ang Gregorian chant. For what reason? Upang ang partisipasyon ng mga tao ay maging aktibo. At doon lumabas ang unang salita, active participation in the church liturgy. At pagkatapos dumating ang Second Vatican Council, kinuha pa rin yon. Kaya 121 years na ngayon. Na kinuha pa rin yon at sinabi na ang aim ng liturgy natin is bawat isa ay magkaroon ng full, conscious, active participation sa ating liturhiya. Bakit ko po ito binabanggit? Binabanggit ko ito kasi ang isang mahalagang salita sa ating ebanghelyo ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Ang sabi niya, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Yun. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. At ang sabi ng ating Panginoon, nasusulat. So, ibig sabihin, hindi ito inimbento ng ating Panginoong Kristo. Ito ay kanyang binibigyang diin. No? Bakit? Kasi, nung time na yon, this is the cleansing of the temple. No? Tinanggal na yung mga hayop, pinagtataob niya yung mga money changers, ganyan, no? Yung kanilang mga table. Bakit? Kasi, ang atin ng alay sa Panginoong Diyos ay hindi na tupa o kordero, toro o ox, o kaya goat at kalapati. Hindi na. Si Jesus na ang ating ipinagdiriwang ngayon. Kaya, tinanggal na po yon. That is very symbolic. No? Natanggal na iyon. So, ano yung nasusulat? Ito po ay nasusulat sa aklat ni Isaias, chapter 56, verse 7. Anong sabi? Dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at bibigyang galak sa aking bahay dalanginan. Tatanggapin sa aking altar ang kanilang mga susunuging handog at hain dahil ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Yun ang sabi ng ating prophet Isaiah. Yun ang sinabi. At yun yung kinote ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin na ang bahay ng Panginoon ay tatawagin talagang bahay dalanginan. What do we celebrate in this place? Bahay dalanginan ng Panginoon. Anong sineselebrate natin? Walang iba kundi ang liturgy. Liturgy. Pero before I take up the liturgy, gusto ko lamang po sabihin yung konteksto. Yung konteksto na bakit sinabi yun ni Isaias para maintindihan natin ang nasa isip ng ating Panginoon at nasa kanyang puso. Anong konteksto? Sinasabi ito ng ating propeta Isaias na binanggit din ng ating Panginoon Kristo sa ating ebanghelyo na ito'y patungkol sa mga taong itinapon sa ibang bayan. Itinapon. Ibig sabihin, nahiwalay. Okay? And they call it the second Exodus. It took place nung panahon na yon, dinala sila sa Babylonia. Anong nangyari sa kanila? Naging mga alipin po sila. And during that time, hindi na sila nakakasamba sa templo. Kaya sila ay lungkot na lungkot. No? Sila ay nahirap na hirap. No? Ganyan. At marami nangyari sa kanila sa pagkatapon doon sa kanila sa Babylonia. Nagkawatak-watak. Nagkahiwa-hiwalay. No? Maging ang kanilang pag-iisip, sinabi nila, pinabayaan na ba kami ng Diyos? No? Nasaan na ang Diyos? Bakit kami nagkakaganito? No? Yun yung konteksto po. No? Ang siyang pagsasabi na ang bahay ko, itatawagin bahay dalanginan. Bakit? Sapagkat sa bahay dalanginan ng
Panginoon, lahat ay malaya. Kaya sinabing, titipunin sila at ibabalik sa bundok at dadalhin sila sa bahay dalanginan at bibigyan ng kaginhawaan. Palalayain sila, makakabalik, makakasamba ng malaya. Yun ang ibig sabihin ng ating pagbasa ngayon. No? At hindi na sila magkakawatak-watak. Sila'y magiging isang bayan, no, sa harap ng ating Panginoong Diyos. Titipunin muli ang mga nagkahiwa-hiwalay ng mga anak. At ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kanyang gusto. Kaya, nung sinabi ng Panginoon, Jesucristo, no, yung pangalawang pangungusap, there is something wrong. Nung sinabi niyang, subalit, ginawa niyo itong pugad ng mga tulisan. Ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. Bakit? Nanakawan na ba kayo? Nanakawan na kayo? Hello? Oh. Nasnatch na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa kayo nasnatch. Oh. Okay? Ako nanakawan na ako. Natutukan na ako ng kutsilyo sa tabi. No? Nung nagpunta ako sa Baklaran, ako'y natutukan. Hinold up kami. No? Ganon. Kaya nga meron mga magnanakaw, may mga snatcher, cellphone, di ba ganyan? Sa amin, just a few days ago, sa kalye namin, meron kami mga riding in tandem doon eh. No? Sa amin. Pero hindi ka ng Makati, hindi sila sa amin. Inaagaw na lang po yung cellphone. Ganyan. Kung nabalitaan nyo pa, meron pang pinatay na foreigner just because of the cellphone din. No? So yun. Pero hindi sila taga sa amin. Pero the point is this, no? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Kasi lahat sila nagpupunta na doon sa bahay dalanginan. Pero hindi na ipapakita sa kanilang buhay ano nga ba ang mga taong nananatili sa bahay dalanginan. Ano nga ba? Kaya yun ang binigkas ng Panginoon. Kaya nga yung pangalawang statement, eto, yung mga nagtuturo sa loob ng templo, no, punong saserdote, mga eskriba, they are all staying in the temple. Pero anong kanilang ginagawa? Nakalagay dito, humahanap sila ng paraan para patayin si Jesus. That is exactly opposite kung ano ang nais ng ating Panginoon, kung ano ang kanyang kalooban. Exactly opposite. No? Kaya sabi niya, hindi ganyan. Ang bahay ko ay bahay dalanginan. Na dapat Na dapat ay maging malaya. Malaya saan? Malaya sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga, magandang pagnilayan natin eh. As we enter the church, no? As we enter the church, itong bahay dalanginan ng Diyos na ito, and whichever church tayo pumasok, no? Ano ba ang dala natin? Ang dala ba natin ay kaginhawahan ng Panginoon o iba, taliwas sa ibinibigay ng Panginoon sa atin? It is true that liturgy, it means the work of the people. That's very technical. It is true that it's also work of the church, no? Of Christ Himself. Why? Because what we celebrate in this church are sacraments. And what are sacraments? Re-review lang po tayo. Tinuturo ng simbahan na ang mga sakramento ay una sa lahat, mabisang mga tanda ng biyaya. Ikalawa, itong mga biyaya na ito ay tinalaga, buhay na tanda, ay tinalaga ng ating Panginoong Jesucristo. Ikatlo, ito ay pinagkatiwala sa simbahan, hindi lamang sa pare, sa lahat, sa buong simbahan. No? Ang pari lamang ang namumuno. Pero ito ay pinagkatiwala sa simbahan. Bakit? Because Christ resides in the church. Ang templo ay hindi ito. Ang templo ay tayo. Tayong mga tao na bahagi ni Kristo, na kaisa ni Kristo. At itong mga mabisang mga tanda na ito, dito dumadaloy ang pagpapala at banal na buhay
ng Diyos. Yun ang pinagdiriwang natin dito sa ating simbahan. Ito ang ating pinagdiriwang. Kaya kung ang liturhiya ay gawa ng tao, ikalawa, higit sa lahat, gawa ni Kristo because it is instituted by Christ, as I have said, as the sacrament, as the efficacious signs of grace instituted by Christ, entrusted to the church, by which divine life is dispersed to each one of us. Ikatlo, yung mga sumasamba, yung mga nagdarasal, yung mga natitipon sa simbahan, they become katulad ng Diyos na kanilang sinasamba. This is the third and important meaning of the liturgy. Kaya nga sinasabi noon, during the mythological times, kung ang Diyos nila ay si Dionysius, gustong-gusto nila ng mga alak. Kung ang Diyos nila ay si Venus, na ipapahayag nila ang kagandahan at kaayusan. Ngayon, kung ang Diyos natin ay ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ano ang ating naipapahayag? At yun ang tanda ng bahay dalanginan. And that is what we profess every Sunday. In the liturgy, the church kung saan tayo ay kabahagi, the church na kung saan tayo ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos, the church kung saan natin tinanggap na ang pangako ng kapatawaran ng ating kasalanan at buhay na walang hanggan. It is a church that is one, holy, Catholic, and Apostolic Church. The temple of God is not the stone. The temple of God are we. Ang pinaka-ehemplo nating templo ay walang iba kundi ating mahal na ina. Ating mahal na inang Birhen. She became the temple of God. Sa kanyang sinapupunan at iniluwal niya ang ating Panginoong Jesucristo. Laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto, dugo ng kanyang dugo. And she is the very example of our existence as a church. Kung masusundan natin ating mahal na ina, nothing is impossible. That's what she believes in. Sapagkat yan ang binanggit ng anghel, walang imposible sa Panginoon. Kung isusuko natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating lakas. Katulad nga ng sinabi ng Panginoon, to express that love in the church, to love God with all our heart, our soul, our mind, and our strength, and to love one another as Jesus Christ has loved us.